Hello sa lahat! Sa video na ito, ipapakita ko kung paano ako mag-repot ng mga bagong dating ko na dendrobiums. Unang-una sa lahat, hindi po advisable na pagkadating sa inyo ng orchids nyo ay i-repot nyo kaagad. Ang tip ko po sa inyo or advice is that mapapahingahin nyo po sila ng at least 1 week or more than 1 week. At sa 1 week na yon, huwag nyo muna silang galawin. Ang gagawin nyo muna sa kanila pagkadating nila, pagkalabas sa box, ay ibabad nyo muna sila sa tubig ng around 1 hour or half a day. At saka after nun, kunin nyo sila sa tubig at i-dry na naman. So, gagawin nyo yon hanggang mga around 1 week, and after nun, okay na silang i-repot at least 1 week. Pero mas okay if makaka-wait kayo ng around 2 weeks and more, pero not more than a month. At sa ganun ay magkaroon sila ng time na maka-acclimate sa inyong weather or sa inyong local environment or sa growing environment ninyo. Kasi if bibiglain natin sila, mas madadagdagan yung stress nila galing sa transit at sa shipment dahil ginalaw pa rin natin sila, which can cause root death, root rot, or di kaya yellowing ng dahon, pagkadagas ng dahon, or kahit na ano pang klaseng problema yan. Pero all and all, hindi naman maselan ang mga dendrobium orchids kasi actually sila ang isa sa mga pinakamadaling paramihin at palakihin dito sa Pilipinas. Itong una kong tinuturo dito, more than 1 month na itong nakastay dito at hindi ko pa siya nare-repot. Kasi hinihintay ko pang dumating yung mga inorganic media ko na in-order. At itong dalawang ito, around 1 week na silang nakastay dito. So, in my very own experience, naka-acclimate na sila at ready to go na to sila. Okay na to para sa akin. So, ito po ang aking unang i-repot. Ito yung mahigit 1 buwan nang nandito na hindi ko pa nare-repot kasi nga hinihintay ko pa yung lava rocks or inorganic growing media na in-order ko. At ang ginagamit kong pagtataniman or pot ay itong mga clear tupperwares na binibili ko lang sa mga grocery store o sa mga tindahan. Ito ay mas malaki kaysa sa normal tupperware kaya mas nagugustuhan ko to. Very affordable din siya compared doon sa mga clear pots na para talaga sa mga orchids na binibenta. So ang ginagawa ko lang ay binubutasan ko lang to ng soldering iron. At well, in my few months of experience using it, maganda din naman siya kasi makikita mo talaga yung ugat. Lalo na pag beginner ka, makakatulong to sa pag-monitor ng mga ugat ng mga orchids. At ito, in my very own opinion, ay isa sa mga best friend ng mga orchid growers tuwing repotting. Kasi ang hydrogen peroxide or agua oxinada ay makakatulong sa pag-disinfect ng mga ugat at mga base at especially ng media na kinakapitan ng orchids. Itong ginagamit ko ay hydrogen peroxide 3% or also known as or labeled as hydrogen peroxide 10 volumes din. Ito ay nabibili lang sa mga pharmacy or di kaya sa mga grocery store. Around 67 pesos ko lang ito nabili for half a liter. So, sobrang dami na and very affordable pa. So, ang masasabi ko lang ay ito dapat ang gamitin ninyo yung 3% or 10 volumes lang. Huwag kayong gumamit ng mas malaking percentage or mas malaking volume kasi baka hindi na yun safe or hindi na magandang epekto nun sa orchids ninyo. If hindi kayo medyo hiyang sa paggamit nito, pwede nyo siyang i-dilute sa tubig pero wag naman na sobrang diluted kasi baka hindi na gumana yung solution. So ginagamit ko to pang disinfect again ng mga tools ko at saka especially ng roots ng orchids kasi roots at base ng orchids kasi yung coconut husk, isa sa mga pinaka talaga kaayaw ko na growing media
madali silang mag-harbor or pamahayan ng bushnails at mga insekto. At saka hindi lang yon, pinamamahayan din ito ng mga fungus. At saka mamaya makikita nyo dito kung bakit gumagamit talaga ako ng hydrogen peroxide, kasi ang mga bushnails at mga ibang insekto, pero usually bushnails talaga, kinakain nila yung mga new root tips ng mga orchids, kaya hindi makakatubo ng maayos ang orchids kapag yung mga bagong root tips nila ay nasisira. So, ito ang pinakakunang ginagawa, yung tinatanggal yung bunot, at saka most of the time may masisira talaga kayong mga ugat, pero that's okay kasi tutubo din yan ng magtutubo or magbibigay din ang orchids or ang dendrobium orchids ng panibagong ugat. So yan, nakikita nyo, gentle lang yung pagkuha ko ng bunot, pero may masisira talagang ugat dyan. So ang advice ko lang is do it calmly and do it slowly but surely. So huwag kayong magmadali sa part na ito, at hindi ko talaga ina-advise sa pagreripat na magmamadali kayo, kasi dapat niyo talagang i-inspect yung bawat sulok or bawat ugat or bawat step na ginagawa nyo. Dapat nyo talagang pagfokusan. At ayan, makikita natin na may fungus, at sprayan ko siya ng hydrogen peroxide. At yun, umibiyang kulay niya at nagdegrade siya, kaya mainam talaga na panglinis itong hydrogen peroxide, kasi hindi naman siya fungicide, pero magagamit talaga siya during repotting sa paglilinis or pag-disinfect ng orchids. At ito na siya after kong makuha yung lahat ng malalaking chunks ng cocoa husk or bunot, and now nagsispray ako ng hydrogen peroxide para mapatay yung mga fungus at mga bushnails at mga itlog ng bushnails or mga insekto na nandito sa base ng orchid. Dito sa part na ito ay tinitrim ko na or tinatanggal yung mga dead roots ng dendrobium orchids. At if nag-wonder kayo paano malalaman if dead root na yung roots ng orchids ninyo, if makita nyo po silang parang sobrang lambot na, naninilaw na at very mushy na, kumbaga, yan, isang senyales yan na dead root na siya. At saka usually kapag i-press nyo sila lightly at i-pull ninyo, matatanggal yung outer layer ng root ng orchid, at saka mag-iwan ng parang string-like or parang maalambre na mas maliit na parang buhok na part. At yun, it means na yung orchid or yung root ng orchid na yun ay hindi na maganda at wala nang maitutulong sa orchid, kaya mas mabuti na lang na tanggalin kesa sa mag-harbor siya ng bacteria at pamahayan or maging result ng mga fungus or mga molds or rotting at saka iba pang mga bagay na makakasama sa orchids natin. Sa part na to, ipinapakita ko sa inyo isang example ng dead root na kung saan pinipisil ko siya ng lightly lang at gently, at saka hinihila, natatanggal na yung outer layer, at saka very malambot and spongy na siya or mushy. That means na dapat na siyang tanggalin kasi wala na siyang purpose or wala na siyang maitutulong sa ating orchids. At ito naman yung ikalawang dendrobium na tatanggalan ko ng bunot at i-repot din. So sa ngayon, uubusin ko muna silang tanggalan ng bunot or tanggalin sa bunot at linisin yung roots nila bago ko ipakita kung ang process ng pag-pot ko na sa kanila. At ito yung sinasabi ko na bush nails or mga maliliit na snails
Minsan iba-iba din yung shape nila or hugis nila. Pero ito sila yung mga sumisira sa roots ng orchids natin at madali silang dumamay kapag nasa bunot, at saka really maano talaga sila sa bunot. Really attracted or nag-harbor talaga ng ganon yung bunot. Kaya hindi na ako gumagamit ng bunot kasi yung bunot nag-harbor ng maraming insects at fungus, maraming pests, at saka madali din siyang maging acidic, which is very damaging din sa ugat ng orchids natin. Pero if hiyang ka sa bunot and yung plano mo is ikabit lang sa kahoy gamit ang bunot yung orchids mo, okay siya sa mounting. Pero sa potting, hindi ko talaga siya ma-recommend in my experience. Kasi ayun nga, imbis na makatulong siya in the long run, hindi talaga siya maganda. Well, in my experience. Pero if hiyang kayo sa bunot, then there's no reason na hindi kayo gumamit ng bunot. Gamitin nyo kung anong effective at gumagana sa inyo. At ito na tayo sa pangatlong dendrobium na tatanggalan ko ng bunot. Dito ako medyo nahirapan kasi yung bunot dito ay napakatigas kahit na nababal ko na siya sa tubig ng almost 2 hours. And eto na, successful na yung pagtanggal ng bunot, at saka gagawin ko na lang dito ay inspect if saan yung mga ugat na hindi na maganda, at saka ipapat ko na sila. So dito na tayo sa repotting proper. Itong una kong ilalagay ay large or rather medium sized na black lava rocks, at saka yung ikalawa kong inalalagay ay mga chunks ng uling. At nilalagyan ko muna ng malalaking lava rocks or medium lava rocks yung sa ilalim na part ng orchid ay para ma-weigh sila, at saka para makasave ng mas maliliit na lava rocks, at saka dinadamihan ko din yung uling para makasave ako nga sa lava rocks. At saka yung mixture nitong dalawa dahil sa lava rocks ay hindi matutumbak agad yung pot or hindi siya mabilis mag-outbalance kasi medyo mabigat yung lava rocks, pero hindi siya sobrang bigat, sakto lang. At saka ito, nilalagyan ko pa ng ibang lava rocks, at itong white nito na stones, ito ay pumice stones, at large pumice stones to sila sa binibilhan ko. At ito sila yung pinaka lightweight or pinaka magaan sa lahat ng media na ginagamit ko kasi gaan sila ng uling. And nilalagay ko lang din dyan pagkatapos ng malalaking uling at lava rock para ma-fill out yung spaces. At ito dito ay mga small red lava rocks na small size na siya, at nilalagay ko lang din para ma-fill out yung mga spaces na nandoon sa pot. So dito sa part na ito, manonotice nyo na inilagay ko yung oldest growth or oldest gain ng dendrobium na pinakamalapit sa edge na pot. Kasi nilagay ko dyan siya sa edge ng pot for the fact that yung new growths or yung pinaka-recent na bulb ng orchid or ng dendrobium ko na to ay yung pinaka-malaki at yung may bulaklak na. So, if nilagay ko yung buong orchid sa gitna ng pot in general, yung new growth niya ay tutubo pa rin, pero yung half na space ng pot ay hindi niya na ma-utilize or magagamit. Kasi yung sa older growths niya, most probably hindi yan magbibigay or magpapatubo ng bagong growth. Kaya yung half ng space na kung saan or half ng pot na kung saan nandun yung side ng older growths ay hindi na magagamit at may-utilize, kaya sayang lang naman. Kaya yan yung ginagawa ko. Ang pinipilit ko hindi yun ang pinipilit, inuusog ko talaga sa gilid ng
pot or sa edge ng pot yung pinaka old growth, para yung sa center at saka sa opposite end ng pot ay may utilize pa ng mga paparating na tutubong growth ng orchid. At yan, tinatap ko lang yung sides ng pot at sinishake-shake para yung mga spaces na walang media ay mapasukan na ng mga media para maging mas stable yung orchids. At dito sa part na to, maglalagay ako ng stake kasi hindi talaga ganun ka-stable yung orchid sa pot, which is normal lang kasi hindi ko talaga nilubog yung orchid sa may pot. Yung ginamit ko ay old hanger lang na naputol. Hindi ko siya tinatapon kasi ginagamit ko silang stake or pangtukod sa mga orchids. At isang advice ko ay huwag niyong ilubog sa media, potting media yung orchids. Dapat yung roots lang yung nakalubog sa potting media kasi if yung buong puno talaga or buong base ng orchid ang nakalubog sa potting media ay maaari itong magdulot ng suffocation at mag-lead sa pseudobulb rot, root rot, or in general pagkabulok sa orchid. So all in all, yun lang naman yung ginagawa ko sa pagriripat ng orchids. Kaya eto, may dalawa pa akong iriripat na pwede nyong panoorin para may matutunan kayo or may pagbasihan kayo ng pagriripat na gagawin nyo sa susunod. So same steps lang naman din ang ginagawa ko at yan, makikita nyo naman dito. So sa punto na ito, hindi na ako magsasalita muna para makapag-enjoy kayo ng repotting video. So hello, ito na yung update after 1 week and makikita natin na maganda yung bulbs nila or canes nila, matataba pa rin at malulusog, no signs of dehydration and stress kasi nga maganda yung pagkakaripat natin. So yan, kita mo yung bulaklak kahit niripat natin siya na flowering, hindi na paano yung bulaklak. Ito din yung sa kabila, okay pa din yung bulaklak. And malusog pa rin silang lahat at talagang no signs of stress at high dehydration. Dahil plump pa rin ang pseudobulbs or cane nila, it means na yung mga roots ay buhay pa rin at walang damage kasi kapag patay na or damage yung roots, hindi na siya makakatake in ng nutrients at water and in turn magiging shriveled na or wrinkled yung pseudobulbs. Pero at makikita natin dito na ni isang pseudobulb or cane ay hindi wrinkled. So magandang senyales ito na safe and successful ang ripat natin. Itong isang dendrobium na to, almost 1 month ko na siya na naripat. And makikita natin na may mga active roots na siya at maganda. At itong isa ay napakalaki at napakataba ng roots niya. At kumakapit na siya ng mabuti sa lava rock. At makikita din natin na yung new growth niya ay napakalaki after ng 1 month lang. Kasi nung na-receive ko siya around 2 centimeters lang yung new growth na yan eh. So in just 1 month, sobrang laki na niya.
Itong Oncidium na to ay binigay din sa akin more than 1 month ago na ng isang YouTuber at kaibigan ko rin na nakilala dito sa YouTube at Facebook group. At makikita natin marami na siyang new roots na nakakapit sa lava rock. And same method lang din yung ginagamit ko doon sa mga dendrobiums na nabibili ko at na tatanggap ko. So ito na siya, may new growth na siya, medyo shriveled pa and wrinkled yung pseudobulbs pero marami na siyang new roots na napalabas. So it means na healthy yung orchid at naka-acclimate na siya sa kanyang potting media at maganda ang pagkakaalaga sa kanya. So yun lamang po, ganoon po yung pamamaraan or yung tutorial kung paano ako mag-ripat. Sana ay makatulong sa inyo at sana may natutunan kayo. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe at comment if nagustuhan nyo ang mga video. If may mga request pa kayong videos, huwag kayong mahiya at magdalawang isip na mag-comment. At if ma-cater ko, ay itatry ko gawa ng video yung mga tanong ninyo. Try ko din na sagutin if may mga katanungan kayo or may mga gusto kayong malaman at ibabahagi ko ang kaya kong maibahaging mga kaalaman at mga ideya. Kaya see you po sa next video. Salamat sa panonood. Paalam!